Good evening, Master Shoden San. My name is Cynthia Fuller, and I'm the founder of The Fuller Mind. Medyo nalilate yung slide mo. Okay. Yan. Yan. And I call this segment The Fuller Mind Speaks. Pero sa tips, it's 26th episode. Pero ako, The Fuller Mind Speaks, whenever I give talk, gusto ko yung branding na The Fuller Mind Speaks. Di ba? May The Fuller Method. And then ito naman, The Fuller Mind Speaks. So, ang topic ko is investing in you. Ayan. Bakit siya investing in you? Kasi natuwa ako dito sa vlog ko. Dahil ito yung first vlog na natapos ko ng isang araw lang. Pati editing. Oh, grabe in just one day. And ito yung title ng vlog na to. The Fuller Mind Reveals the Top Secret of Getting the Best Investment. Ito yung fourth vlog ko. Who am I? Before I begin with my topic, I would like to share a little background of me. Ayan. So let's start. I'm not active in Facebook before I joined IBC. Ay, hindi rin ako nag-check ng news feeds ko. As in, wala. Hindi ako ganun ka-active. Pero now, I have my own Facebook group and Facebook page na ako mismo yung nag-reply sa mga comments, emails, and messages na nare-receive ko everyday. Masayang isipin na everyday hindi tayo nawawala ng messages sa Messenger and sa emails. And then, ginagamit ko yung Facebook sa pag-spread ng advocacy ko. Talagang ginagamit ko lang siya just to spread my advocacy of helping people save, invest, and achieve financial freedom. Next is I love art. So, sabi ni Master Shoden, I love the artworks. Please show it, Master Shoden. Yan. Kailan mo ito ginawa? Kailan mo ginawa yung mga art na to? Parang elementary ako niyan. Oo nga, may Ghostbusters pa dito. Story yan kung bakit ko pinakita. Yung isa dyan, yung violet yan, watercolor, kaya lukot-lukot yung papel. Oo nga. Ayan. May story yan, elementary ako yan. Kasi pinapasalubungan ako ng tatay ko ng color book. So instead na kulayan ko yung coloring book, dinodrawing ko siya, tapos yun yung kinukulayan ko. Pero nag-start ako sa pagbakat. Binabakat ko muna dati. Parang i-trace mo muna. Oo, trace. Tapos sinubukan ko siyang i-drawing. Ginaya. Tapos, nag-level up, syempre. Nung college ako, iba na ang Yun, no? kahiligan. Oo. Parang ano to, parang sexy, ano to. Level up na, Master. Yung next slide mo, pakita na natin. Ayun. Ayan. Pastel crayon acrylic ba to? ko dyan. Pastel. Okay. Tama. Ang galing na ng paggawa mo ng Galing face. na, kinopya ko yan sa yung mga kalendaryo. Diba? Ilang taon ka nito, te, nung ginagawa mo to? Employed na ako niyan. Next slide natin, Master. Ito yung pinaka-gusto ko yung kwento. Yan eh. Pag pinakita mo, yung next slide. Yan. Kasi ang kwento niyan, kung ba't ko sinama. Oo, may kwento yan. Kasi gusto ko mag-level up. Kasi may inggit na ako sa mga paintings. Pag nakakita ako, sabi ko, gusto ko mag-paint, level up. Bumili na nga ako ng mga materials for painting. At yan yung first ko. First. Kasi subok lang. Subok. Kasi nga, di ba, gusto ko mag-level up. Subok muna. Yan yung first ko. Ngayon, nagsisearch ako sa internet ng seminar na malapit sa amin ng oil painting lesson. Kasi alam ko meron sa Baguio eh. Kasi nakita ko si Coach John sa internet. Kaya sabi ko, dyan ka muna painting. May time ka pa naman, babalikan kita. At may kwento yan kung ba't ko nasabing babalikan ko yan. Alright. May kwento yan, Master. Ayan, Alright. Next is third. I don't tell my story. Di ba kapag corporate employee ka, talagang private, hindi ka talaga magkukwento. Mostly post lang ng photos yung iba dyan eh. Pero kung titingnan mo yung mga successful person, Bo Sanchez, Robert Kiyosaki, di ba, they're telling their stories. Even si Idol Billy Bautista, pag binasa mo yung mga post niya, mostly stories eh. And doon talaga nakaka-connect yung mga tao sa totoong storya ng buhay mo. Kasi I believe every person has their own inspiring story. So who am I para pagdamot ko yung story ko, kahit paano naman siguro may inspiring story din ako na gusto ko i-share. So
ito ngayon yung gusto kong i-share sa inyo. That's why my topic is investing in you. And I'm investing in myself, and I am now going to share my story with you. A little story of myself lang. According to Robert Kiyosaki, the level of success you experience in your professional life is a direct reflection of your own personal development. So sabi ni Robert Kiyosaki, the largest ROI or return on investment is investing in you. So raising the level of investing in you is directly proportional to your level of success. Kung mag-strive ka, kung magsikap ka, everything will be raised with them as well. And my question now is, how committed are you to start taking action? Are you just interested? Kasi kung interested ka daw, you just want to achieve something. But if you are committed, you are going to do everything to achieve what you want. And that is what we are doing right now. We are very committed. That is why I am here now presenting to you, naglakas ng loob. Nung sinabihan ako nung Monday lang na mag-present. This is a little story of myself lang. My father lost his job in 1996. Ano ako niyan, fourth year college. Ito yung isa sa pinakamahirap kasi 'di ba pag nawala ng trabaho yung padre de pamilya, ano mangyayari, 'di ba? So ayun, ang nagpaaral sa akin mga tita at tito ko. Though fourth year na ako niyan, medyo kapos na din talaga kami. Kaya from first year pa lang, yung tuition fees ko, baon ko sa mga tita ko na. Plus, ayun nga, nawalan pa siya ng work. Yung mga kapatid ko, may isang college, may isang high school, yung isa elementary. And if I remember it right, ang nakuhang pera ng nanay ko, well, actually, akala ng mga tao, million yung nakuha ng nanay ko nung nagkasakit siya tatay ko. Pero actually, 200,000 lang. And naalala ko, sinabi ng nanay ko na yung 100,000 pinambayad niya sa hospital bill. And yung 100,000, ito yung kinuwento ko sa email ko, Master, na sabi ko, nabasa ko yun. Alam ko, nagbabasa ka na, di ba, na ininvest ng nanay ko sa time deposit na 2% lang ang interest for a year. Kasi ang term na kinuha niya is 1 year. Per annum, 2%. So, oo, time deposit. So, doon napunta. And then, after nung winidraw niya, hindi na niya dineposit ulit. Nag-racket ang nanay ko kasi racketista yun eh. So, bakit ko nilagay, Master, dyan yung I processed all the documents needed for SSS and ECC claims. Kasi alam ko na madaming empleyado na posibleng lahat, yung ibang nakikinig sa atin ay hindi alam. ECC is Employees Compensation Commission. Di ba sabi ko nga yung tatay ko ay nagkasakit siya na stroke habang nasa trabaho. Master siya din, ang hindi alam ng tao, pwede mo siyang i-claim sa SSS din. Disability o parang ganun. Parang hindi lang SSS eh, double pension nakukuha nyo kapag in-apply mo siya ng ECC, kapag yung tao na member ay in line of duty siya na nagkasakit. So doble. Doble yung pension na nakukuha ng nanay ko. Kaya ako yung nag-ayos ng documents lahat. Medyo mahabang proseso, madaming trabaho, dinadala namin yung tatay ko sa SSS, kahit stroke siya, dinadala namin kasi ayun yung requirement. Hindi naman siya pinuntahan sa bahay kasi kahit paano nakakalakad siya, yung hinihila yung paano. So yun, dinala namin siya doon. And then na-approve naman, and yung mga kapatid ko na below 18 years old, nagkaroon sila ng tigo 1,000 pesos yata. Ako wala na kasi 23 na yata ako. 20 na yata ako. Tama, 20 na ako niyan. Ayun, so yung mga tatlong kapatid ko, mayroon silang tigo 1,000, tapos yung pension pa ng nanay ko, tapos yung double siya kasi nga may ECC. Ayun, so and then my father died in 1999. Doon ko nakita yung kahalagahan ng SS. So sabi ko sa nanay ko, nanay, apply ka ng SS. Yung pinakamurang lang, 120 nung time niya. O ngayon yung nanay ko is nagpe-pension na sa SS. So, bukod pa doon sa nakukuha niya sa tatay ko. And gusto ko nga gumawa ng blog tungkol sa SS kasi maganda yung benefits ng SS na posibleng hindi alam ng ibang tao nila. Ayun. So, Master, may dahilan ng lahat. Depende na lang kung paano mo huhugutan, may hugot ang lahat ng tao. Depende na lang kung ikaw ba ay mag-rebelde, ikaw ba ay mag-strive para kung maging successful ka. Pero tayo dito sa IBMC, yung mga hugot natin, ginawa natin siyang one of our big whys. At ito ngayon ang dahilan kung bakit tayo magkakasama.
And masaya ako na sinantabi ko muna yung oil painting desire ko kasi nakilala ko kayo lahat ng members, masaya ako kasi parang wala yata sa IBMC na naglalaglagan, lahat nagtutulungan, di ba? Yun yung nakita kong maganda sa IBMC, lahat nagtutulungan. Even Doc Lloyd, nakita mo, di ba, ang dami yung sinasabi sa group chat natin. Ikaw, Master, ang dami mong tinutulungan kapag may mga technical problems, lagi ka naka-rescue 911. Master, investing in your future. Ayan yung aking first vlog. Start retiring the day you start earning. Bakit yan yung aking first vlog? Kasi when I started earning, para na akong nag-retire kasi when I started earning, I started saving and investing na. Pero would you believe, Pastor, na hindi ko naman talaga totally alam na i-invest pala ako. Akala ko nag-iipon lang ako ng time na yun. Kasi basta hindi ako nagsisave ng pera sa bank. Kasi alam ko na yung pupuntahan. Dahil nga doon sa naging nakuha ng nanay ko galing doon sa pagkaka-retire ng tatay ko. So, eto yung aking next vlog, how a corporate employee saved more than 1 million pesos in 6 years through investing in the Philippine stock market. To be honest, to all of you, stock market investing is not new sa aming employee dito sa company ko. Kasi halos lahat kumukuha ng stocks. Why? Because we were given the privilege to get or to buy stocks amortized through salary deduction for 5 years, Master. So, ang ginagawa ko, to compute ng HR yan how much is your net disposable income? Pag nalaman ko, minamaximize ko, Master, binibili ko ng stocks. Binibili ko siya ng stocks kasi payable siya within 5 years, tapos 15% lower kami sa market price. So, sino bang hindi kukuha nun? Kaya, sino ba mag-aakala na yung stock market investing na to na 2001 ko sinimulan ay magkakaroon ng isang libro, 'di ba? Hindi ko inakala na darating pala ang time na yon. And would you believe, Master, yung dalawang kapatid ko, inaplayan ko sila ng Call Financial. Yun, Master, it's never too late to transform your life. So here are just few persons na nagpapatunay na it's never too late to transform your life. Henry Ford founded Ford Motors at 40. Hindi ko siya makita. Yan. Christian Dior founded his luxury goods at 41. Sam Walton, Walter Mart at 44. Dito na lang ako sa computer ko haharap. Medyo. Morgan Freeman, First Hollywood was at 52. Sanders founded KFC at 65. Ito yung gusto ko. Hindi kita sa slide. Kita ba? Brandon Moses, America's famous primitive painter, learned to paint at 78, Master. Ako, 41 pa lang ako, minus 78. Ilan yun? 37. 41 ka pala, ha? Ito yung next question. How committed are you to start taking actions? Kahit hindi nasagutin, sa sarili niya na lang. Pera mo, palaguin mo, Workbook by Francisco Colayco. Ito yung first book ko na nabasa on financial literacy. Bakit ko siya nabasa? Naoperahan ako noon, walang magawa, 30 days ako sa bahay. So, binasa ko yan, and doon ko na-realize yung word, doon ko na-encounter yung word na net worth. So, what is net worth? It's assets, assets minus liabilities. Andyan siya. Next slide yun, Master. Ayan. Assets minus liabilities. So, ano-ano ba yung mga assets? These are everything you owned or benefits para sa future mo. Give benefits. And ito, mga example nito, real estate, house, car, appliances, furniture, stock, mutual fund, UITF, cash on hand, lahat ng mga pwede mong maisip na nagbibigay sa'yo ng passive income. Nilagay din dyan, memorial plan, life insurance. So, yung liabilities naman, Master, is everything or anything that you owe and gives you future obligations that takes money from your pocket. So, subukan yung i-minus yung assets minus liabilities mo.
tingnan natin baka sakaling matauhan kayo kasi ako natauhan ako nung kinumpute ko yan kinumpute ko talaga isa-isa ko, sabi ko kulang pala, kakakasal ko lang noon, 2009 ako na operahan, 2008 ako may nasal, sabi ko kung magkakaanak ako, kulang pala yung network ko, so kailangan ko ng passive income. So kaya nung 2010 master, doon kami nagsimula na medyo mag-invest sa farming. Pero alam mo naman yung mga traditional, master, di ba? Traditional business, medyo matagal. Farming, medyo... Oo, matagal. At yung pinasok pa ni husband na farming is rubber. Ilang taon yung rubber trees. 7 years, master. So ngayon yung ika-7th year niya. Kaya good luck to us. Magsusupply na kayo ng mahal yun. Good luck to us. Kasi ngayon yung ika-7th year niya. Sa Mindanao yun. Di ba sa Mindanao lang? Sambuanga. Kaya good luck. Tingnan natin kung anong mangyayari, kung kakatas ba siya. Kakatas yun. Kakatas ng 25 years dapat para sa passive income. Kakatas. Yan, financial intelligence is a gem. It is rare and we must take deliberate effort to seek for it. Yung ibang tao, hindi ko alam kung bakit medyo nahihirapan sila na, di ba yung parang bumili ng books para magbasa, mag-attend ng seminar? Di ba, no? Parang hirap sila, medyo hirap ba na nakikita kasi nila as gastos hindi investment. Oo, tama, yun nga pero actually yun yung mga dapat yung pinag-investan yung knowledge, kasi ayan naman yung magtuturo sa'yo at yan din yung mag-aangat sa'yo para magkaroon ka ng magandang buhay. Correct. Di ba, no? Motivational speaker Dennis Torres. The Fuller Mind. The Fuller Mind. Ayan, so increasing your cash flow, paano gagawin mo dyan? Monitor your budget versus expenses. Ililista mo, dapat nire-review mo yan. Ano ba dapat yung katitipid natin, baka naman over budget na tayo. Kaya nga isa sa worksheet ko na kasama dun sa ebook ko is yung template ng budget versus expenses. Kami nga parang humingi ng budget sa Senado with automatic computation. Ito pa. Next is getting out of debt. Pay all your debts. Yan. Kung hindi kayo makabayad sa utang mo, pwede naman kausapin yung tao na pinagkakautangan na pwede naman makipaghagel na baka pwedeng ito na lang, huwag lang magpatubo, ito na lang para makabayad yun. Papayag naman yun kaysa naman sa hindi kayo magbayad, di ba? Third is build your emergency fund. Ayan. Kung ikaw ay dalaga o binata, parang 3 months na monthly expenses mo, dapat ma-save mo, pwedeng sa bangko. Ang suggestion nung in-interview ko si Lodi Billy, ang suggestion niya, maganda rin na meron kang money na hindi lang nasa bank. Talagang parang accessible siya anytime mo withdraw mo kasi yung ibang ATM, baka offline, pupunta ka ba sa ibang ATM, paano kung sarado ang bangko. So ang suggestion niya, dapat meron ka din COH, cash on hand, na sinasabi. And then, kung ikaw ay pamilyado, mga 3 months, mga 6 months ng monthly expenses mo, ma-save na. Ayun. And then, number 4 is get protection from life and nature risk. Life insurance. Yung ibang tao, kumukuha lang ng life insurance na hindi alam kung magkano dapat ang kuhanin nila. Diba? Pero better na rin siguro na meron ka kaysa wala. Pero paano ba i-compute to? Halimbawa, 10,000 yung monthly income mo, 10,000. I-multiply mo sa 12, ilan na yun? 10 times 12, 120,000. Tama, di ba? Bakit siya 120? Bakit siya times 12? Kasi 12 months. And then, yung 120,000, multiply mo sa 10, 1.2 million. So, bakit yun. So, ibig sabihin kung 10,000, yung iyong monthly income, ang iyong maturity value dapat yung insurance mo, 1.2 million. Bakit? Bakit kaya? Kasi 10,000 nga ang monthly income mo. So, kung kukuhanin mo yung 10% ng 1.2 million, 120,000. I-divide mo sa 12, 10,000 monthly pa din ang makukuha nung iyong beneficiaries. Provided na i-inform mo yung beneficiaries mo na dapat ma-invest mo to na kikita ng 10% per annum. Or mas better nga kung marunong siya magnegosyo, di ba? Dapat na-inform natin yung mga beneficiaries natin na yun yung importance or yun yung purpose, bakit yun yung kinuha mo. And then non-life insurance.
dito madami akong gustong i-share dito kasi hindi alam ng ibang tao na mahalaga itong non-life insurance. Kasi ang parang alam lang natin car insurance na ang 3 million na bahay ay 6,000 lang ang annual premium niya kasama na yung charges. Ay, okay yun Oo, di ba? Nagulat ka. Hindi alam ng mga tao yun. Kaya yung napapanood ko yung Marawi, di ba masyadong devastated? Sabi ko, kawawa naman itong mga to, wala nang binalikan. Sana naka-insured yung bahay nila. If you're going to invest, kailangan alam mo yung goal mo. Ako, kaya kami kumuha, syempre, yun nga, yung word na protection. Kasi ang dahilan naman namin, hindi mo alam kung anong mangyayari. Although, hindi mo alam kung anong mangyayari. So, ang kinuha namin is not the term insurance. Hindi siya yung life insurance lang. So kami, mas preferred namin yung UL kasi may investment yun na pwede namin i-withdraw kung kapag natapos yung maturity date niya. Ay, yung kinuha namin kasi is on the 11th year. So pwede mo siyang kuhanin, magiging investment mo rin siya. Pwede kang mag-withdraw ng 10% per annum. Tapos yung 90% mo, iwan mo, kumikita. So ayun yung purpose namin. Ba't kami kumuha ng investment? Kasi doon sa retirement namin, at least may makukuha kami, at the same time, insured, na hindi kami aasa sa mga anak namin. Di ba? Kasi kawawa naman, hindi mo alam yung buhay nila eh. Tapos pahirapan mo pa, bigyan mo pa ng utang. Oo nga. Di ba? Alright, so yun. At least meron na tayong nalaman tungkol dun sa life insurance and non-life insurance. So, ayan. Yun. Sure. Sabi ni Robert Kiyosaki, there are 4 sources of passive income. Nasa email ko din to Alam ni Master siya din yan. Commodities like gold, paper assets, stock market, mutual fund, UITF, yan, mga insurances na yan. Business, ito yung pinakamaganda. Pero hindi lahat ng tao ay may kakayanan magnegosyo. Pero lahat tayo ay matapang sa IBMC dahil may kanya-kanya tayong negosyo. Kaya nga tayo nagkakasama-sama at nagkakaisa at masaya sa ginagawa natin. Nagustuhan, yung ibang tao kasi takot sila sa failure, kaya ayaw nilang magnegosyo and wala silang lakas ng loob. Pero meron bang negosyante na hindi nalugi? Di ba wala naman? Parang lahat naman ng negosyante ay dumaan sa pagkalugi. Kahit si Bo Sanchez, sabi niya, di ba, yung franchise niya. So, yun, then si Socorro Ramos, di ba, nasa lugar ng National Bookstore, pero tingnan mo naman, wala naman talagang hindi nalulugi. And nagustuhan ko yung sinabi ni Thomas Edison. Sabi niya, I have not failed. I've just found 10,000 ways that don't work. O, di ba? Tayo kaya, ilan kayang ways, ilang numbers don't work sa atin. Ayun. And then the fourth one is the real estate. So, ito yung mga condo, yung apartment, yung cultural lots. Yung pinakita ni Master Shoden, yan yung 3 worksheets ko na natapos ko na. Lahat yan ay may automatic computation. Next is, ito na yung mga e-books ko. Sino bang mag-aakala na makakatatlo na ako? Diba? Wow, In a span of 6 months. Ayan. With the help of the digital startup toolkit. Ang dami ng nagawa e-books ni bumabagal yung... Saka parang magpapaprint ka daw, sabi diba? ni... Tatlo na. Papaprint ka rin ng book. Yung gitna. Yes. Para kapag nag-interview ako, bibigyan ko ng copy. Yan yung token ko. Galing. Diba? Yan yung token ko. So yun, sino mag-aakala na dahil sa investing in you, ayan na ang meron si Cynthia Fuller, ayan na ang kanyang 3 e-books, tapos yung website. So itong video na to galing sa Entrepreneur Mindset Facebook page. Sabi niya, the person you will be in the future is based on everything you do today. Correct. All information you take in, positive or negative, will affect your future. Ganun yung pagkakasabi niya. What you feed with your mind will shape your future. Surround yourself with those who have the same ambition. Ayan, kaya nga, nandyan ako at kasama niyo dahil alam ko na you have an ambition like mine. Do the work now so you can enjoy later.
Yan, naniniwala ako dyan. Actions will equal your results. So ito yung connecto dun sa sinabi ni Robert Kiyosaki na raising the level of investing in you is directly proportional to your level of success. Magiging successful ka ba kung nakaupo ka lang? Diba? Imposible. Naniniwala ka ba tataya ka ba sa loto? Mahirap manalo. Ilan ang probability para manalo ka sa loto? Na-compute niyo ba ang probability? Napakahirap manalo. 0.01%. So, Mas maliit pa rin tayo eh. mas maliit pa. Super liit. Eh, tingnan mo yung mga nanalo sa loto. Hindi nila alam yung gagawin nila. Hindi kasi Naubos handa. din. Hindi handa yung Naubos din, kanilang. di ba? Yung mga napanood ko, nag-hotel, namigay. So, Na- bumalik sa dating buhay. Na-hold up ng mga kamag-anak. Oo. Kaya mas maganda yung pinagpaguran mo talaga. Kasi alam mo kung paano mo nakuha at pinaghirapan at the same time, makikita kasi ng mga anak mo yun eh. Yun yung mahalaga. Pag nakita ng mga anak mo, kasi actually, ang magandang kwento nga ito eh. Alam niyo ba yung 4 years old ko na anak? Sinasabi niya, sinasabi niya, totoo to. Sabi niya, hindi ako bibili, magsisave na lang ako. Uy, ang galing. I-invest ko sa, sabi niya, i-invest ko sa www.thefullermind.com, stock market Ang for cute. beginners. Ito yung diba? babae Tas mong anak tayo, no? Yung babae. Tapos yung 7 years old naman, nanganak yung manok ng asawa ko. Kasi actually yung bahay namin may manok. Yung manok yung bahay niya sa rabbit. ilalim, ganun. Hindi, sa labs ito sa gilid. May manok, may rabbit. Makakapagpakbit kami nang hindi kami bumibili sa palengke. Promise. Totoo, makakapagpakbit kami. Simpleng buhay namin dito. Ganon. So, sabi naman ng isa kong anak, sabi niya, nanganak nga kasi yung manok. Sabi niya, kukulayan daw niya at magbebenta siya sa simbahan. Napupunta kami sa mall, para kung may bibili man, kailangan isa lang. Hindi pwedeng madami. Ayun na yung usapan. At ang isasagot mo daw, hindi wala kang pera. Anak, wala sa budget natin yan. Ayun, ay Nice. nabasa ko, anak, wala sa budget natin yan. Nabasa ko lang yun, na sinashare ko lang. Hindi siya yung anak, wala tayong pera. O di ba maganda? Tama yun eh. So, di ba? Ayan, sabi niya, there's nothing I can't do, there's nothing I can't have. And now, this is what I say. Di ba? Lagi kong sinasabi, I am a woman who make things happen. Yun. And that is the power and the spirit of the fuller mind. And ito yung presentation ko na may sarili akong na mayroon ako sariling quote. Do not be affected and be contaminated. Kailangan may pagka-chemistry daw eh. Oo, Do not be affected. Contaminate na yung sample. Do not be affected and be contaminated by the gun ng man and woman hiding inside you, trying to put you down. Acknowledge Doc Lloyd for the gun term. Pinahiram niya sa akin. O di ba ang bait? Thanks, Doc Lloyd. Thanks, Doc Lloyd. Ano ibig sabihin ng gun na? If you are interested, you are a pro-gun because you are gonna invest in the Philippine stock market. You are gonna start business. You are gonna be successful. Pero wala kang ginagawa. Puro gana. Ayan yung sinasabi ni Doc. Pro-gun sila. Pro-gun pala, pro-gun. Ayan yung sinasabi ni Doc Lloyd na hindi daw siya, na anti-gun siya. Kasi committed tayo na gawin yung mga bagay na gusto natin because we want to achieve lahat ng goals natin. So,